halaman, mga kahoy, lahat. Kung wala yang hindi sila masinagan directly sa araw, mamamatayan. Mamamatay. Tingnan mo yung mga puno ng mangga, walang halaman yan dahil hindi nasisinagan ng araw, walang tumutubo na mga damo. Kaya itong energy ng araw, libre. Libre yan. Kaya napagkaganda kung ating pakinabangan yan. Good morning, good afternoon, good evening sa ating kababayan sa buong mundo, saan man kayo naroroon. Welcome po sa ating Mounting Channel. Ang ating mga topics dito ay patungkol una sa mga invention, kung kaya pwede kayong bumalik sa ating mga previous videos kung gusto nyong malaman ang mga inventions na very basic na may pakinabang po sa ating pang-araw-araw. Pangalawang topic po natin ay patungkol sa health, at pangatlo ay patungkol sa entrepreneurship. At ang pang-apat na topic ay yung mga trending issues na kumakalat po sa social media. Kung ngayon ka pa lamang nakadaan dito sa ating Mounting Channel, ikaw po ay pwedeng mag-subscribe at i-click din ang notification bell upang ma-update kayo sa ating pong mga bagong upload na mga videos. Ang pag-usapan natin ngayon ay patungkol sa health. Ibahagi ko sa inyo kung ano yung ina-apply ko sa aking pamilya, dahil kami, awa ng Diyos, kami po ay naging healthy. Hindi po mula noong kami ay nag-asawa hanggang lumaki na yung mga anak namin. Ngayon ay 20 years old na yung aking panganay. Awa ng Diyos, hindi po kami pumupunta ng hospital dahil nagkasakit. Mga simple lang po na mga sakit at kayang-kaya pong halimbawa yung sipon o ubo, dati ganun, pero ngayon, awa ng Diyos, wala na po. Bihirang-bihira. Minsan pag may nakain na mga masama, nagkahalo-halo, minsan nagkakaroon ng stomach disturbance. Mga ganung simple lang po. Pero awa ng Diyos, kami ay walang gastos sa papakonsulta sa doktor, walang gastos sa mga medisina, drugs, ganun, wala. So, salamat sa Diyos. Kaya, ibahagi ko sa inyo ang mga simple tips na aming ginagawa. Baka sakaling kung matutunan nyo ay maging healthy rin kayo. So, unang-una, iwas po kami sa mga drugs. Hindi po kami nagdidepende ng drugs. Dahil sa aking pong pag-research, lalo po tayong mapaiksi ng buhay natin kung tayo ay magdidepende sa drugs. At libo pa dyan, magastos, at wala pong naiitutulong yan. Siguro, kung talagang mayroong matinding situation na talagang hindi matiis ang sakit, siguro, pero hindi sa amin po, hindi pa nangyari yun. Awa ng Diyos. Kaya, yun ang ibabahagi ko sa inyo, at yung patungkol sa paano maging healthy na hindi kailangan ng gastos. Okay? So, umpisa muna tayo sa exercise. Punta muna ako doon sa aking rooftop na sadya ko talagang ginawa yun na konkreto. Mayroon akong procedure paano ko ginawa na mura lang ang aking roof, na instead of yero, ginawa kong manipis lang at walang biga para makatipid, para doon ako mag-exercise sa bubong na yun. So halos kalibil ko yung poste ng ng electric. So punta muna ako doon sa bubong. Dito ako na-exercise sa taas, dito sa rooftop namin. Ito yung rooftop ng 4th floor, kaya yung nasa likod ko ay Makati. So, tanaw na tanaw, diretso ang paningin. At kaya dito sa rooftop na ito, nakadesign talaga na ginawa ko para dito ako makapag-exercise. So, para sa ating kalusugan, itong sinag ng araw, napaka-importante ito. Dahil ay equivalent din to sa pagkain.
dahil ang pagkain i-absorb sa ating katawan, i-digest sa ating stomach, at pagka-digest i-convert ng chemicals at dadaloy sa ating buong katawan at magiging energy. Pero itong sinag ng araw, napaka-importante dahil direct ito napapasok sa ating cell. Ito yung ating cell sa ating katawan, direct yan napapasok. Magiging energy kaagad. Kaya napaka-importante yung energy mula sa araw. Imaginin mo yung mga halaman, mga kahoy, lahat. Kung wala yang, hindi sila masinagan directly sa araw, mamamatayan. Mamamatay. Tingnan mo yung mga puno ng mangga, walang halaman yan dahil hindi nasisinagan ng araw, walang tumutubo na mga damo. Kaya itong energy ng araw, libre yan. Kaya napagkaganda kung ating pakinabangan yan. Kaya itong exercise alas 7 ng umaga, mga 20 minutes to 30 minutes, kung mayroon kang sapat na oras, 1 oras ang gagastusin mo, maggalaw-galaw. Ang aking sistema ay hindi naman ako vigorous na pag-exercise. Ang aking sadya lang, habang nasisinaga ng araw, gagalawin ko lang buong katawan ko. Yung ganitong forma, 40 to 60 counts. Tapos yung binding, ganyan, 40 to 60 counts. Lahat 40 to 60 counts. Tapos yung ganito, sa baywang, 40 to 60 counts. And then sa tuhod, and then testing, 40 to 60 counts. So lahat na aspeto ng katawan, ginagalaw ko lang habang nagpapasinag ng araw. Ganyan, 40 to 60 counts, reverse. And then, yung ganyan, hands up, 40 to 60 counts. Yan, 40 to 60 counts. Tapos yung ulo, ganyan, twisting sa ulo. Ganyan, taas baba. Then rotate, 40 to 60. Lahat yan. And then sipa, 20 to 30 counts, kaliwa. And then likod, lahat ginagalaw ko, 20, 30 counts, ganyan. And then yung squat. So habang nasa araw, nagagalaw-galaw sa ating katawan, kung magagawa natin ng araw-araw, napakagandang bagay yan. Napakaganda. Libre yan, walang bayad, pero ang benefits yan, napakaganda. Sobra pa sa pagkain natin ng mga nutrients. Kasi minsan yung ating kinakain ay hindi kumpleto. Paulit-ulit lang kinakain natin, puro kanin, minsan puro meat. Pero yung araw, napaka-importante yan. So, yung una, sa pagising ng umaga, yung number 1 ay inom ako ng tubig. Kasi, importante ang tubig. 1 baso, 2 baso, pagkagising yan. Hindi magmumug. Kasi yung pag inom natin, yung ating bunganga, kailangan natin ng bakterya. May bakterya, maraming bakterya sa ating bunganga, yung laway natin. Para yung parang Yakult. Yung Yakult ay breeded yan. Naka-breed yan. Bakterya para tumunaw. So yung ating bunganga, ayon sa mga doktor, bakterya mula sa laway, saliva, matulong dito sa ating stomach. Kaya inom ka agad ng tubig, 1, 2 baso, and then ligo, then exercise dito habang nagbilad sa araw. So yan yung importante. Pangalawa, yung exercise. Ang sunod na aming ginagawa ay magluto ng sarili. Bakit kasama sa kalusugan ang pagluto ng sarili? Dahil
sa pagluluto mo, lalagyan mo lagi ng gulay. Lagyan mo ng ayos na ricado. At hindi ka gagamit ng bitsin. Lagyan mo lang ng kunting mga pampalasa, ng kunting kung anong gagamitin mo, pero hindi mo lalagyan ng bitsin. Kasi kapag sa labas ka kumain, komersyal yan, maaring ang daming bitsin yan. Masarap naman talaga ang bitsin. Pag nasanay ka ng may bitsin, walang lasa ang pagkain kapag walang bitsin. Yun ang una, magluto ka ng sarili. Huwag mong lagyan ng bitsin, lagyan mo ng kung ano lang asin o anong kunting pampalasa at huwag kang gumamit ng bitsin dahil ang bitsin ay para sa ating kaalaman, ginagamit nga yan ng pampalason ng hayop yung mga sa probinsya, yung mga sabi ng mga iba doon, mga maluko, yung naaanuhan ng mga laboy-laboy na mga hayop, mga aso, mga baboy na pumupunta sa mga bahay-bahay, pinapakain nila ng pagkain, nilalagyan ng bitsin at mamatay daw yung baboy. Alam ko, hindi ko naman nasubukan yun. Pati aso. So, ibig sabihin, masama ang bitsin at utak ang atake niyan. So, iwas sa bitsin, and then, kada luto mo, lagyan mo ng gulay. Klase-klaseng gulay. Pwede may okra, talong, sitaw, ampalaya, pwede ka makaipira ka, broccoli, cauliflower, lahat. Kung ano-anong gulay, mushroom, lahat. Maraming gulay na available sa palengke, sariwa yung gulay. At pagluto mo, masarap kainin kapag bagong luto. So yan ang, kapag sarili mo maganda ang pagkaluto, walang maraming bitsin, magkakaroon ka ng kalusugan dahil ikaw ang may control kung anong niluluto mo. Pangalawa, bakit ka magluluto? More on fish. More on fish. Bakit ang fish? Ang fish, sa dagat yan, wala yung antibiotic. Walang antibiotic ang fish. Kaya, mas maganda ang fish. Kumpara mo sa mga kapag laging bibili ka lang sa mga ready-made, karamihan dyan, karne yan. Ang daming klaseng luto yan. Halos karamihan baboy. And then manok. And then pritong isda. Gulay, less ang gulay dyan. Wala. At may gulay ba may talong pakbet. Yun lang lagi ang dyan. Pero kapag sarili mo, yun. At iwas ka nga sa laging baboy. Unang-una, kapag bumili ka ng baboy, liban sa mahal, mahal na nga yung kilo ng baboy, kalahati yung taba roon. At pag masanay ka sa baboy, halos yung iba, araw-araw, o laktaw lang ng isang araw, baboy, manok. Maiiksi ang buhay natin dyan. Kasi alam natin ang baboy, ang taba ng baboy, ang lakas, LDL yan, low density cholesterol yan, yan ang magbibigay ng high blood pressure kasi lalapot yung ating dugo sa sobrang daming cholesterol na yan. Magkakaroon ka ng high blood pressure, liban pa sa tataba ka. Yun ang iniiwasan natin. So, salit-salit, din may manok, isda, daming klase, may pwede bangos, tapos marami dyan, salmon, dalagang bukid. Ang daming tambakol. O, kung may pira ka, pwede din ng mga tanigi. O, mahal, mas mayadong mahal na yon. Pero mga ordinaryong isda, marami kang mapipilian dyan at wala ng antibiotic ang isda. So, yun. So, maging malusog ka. May gastos ba? Wala. Masipag ka lang magluto. Okay. Yan pangatlo, kasi una, iinom ka ng tubig sa umaga kaagad. And then, pagkatapos maligo, exercise, pagbilad sa araw. Then, number 3,
yung magluluto ka ng sarili. And then nando pa, isa pang in-apply namin, baka hindi nyo alam, list kami sa bread. Pinaiwas ko yung aking pamilya sa bread. Dahil kapag madalas kang ayon sa pag-aaral, pwede nyo i-research, pag madalas ka, magdedepende ka lagi sa bread. Ang bread kasi may gluten. Ang gluten ay yung paste pasta, nakakadagdag din yun na pagpalapot sa dugo. Pampakapit. So, dagdag yan ng high blood pressure. Kasi siyempre, pampalapot, paste nga yung gluten paste. And then, marami pang side effects dyan. Pwedeng magkakaroon ka din ng, prone ka din sa cancer kapag dependent ka sa bread. Ayon sa pagkaaral. Yun, iwas sa bread. Pwede naman kumain ng bread. Siyempre, masarap din naman ng bread. Pero, kumari, iwasan. And very less. And then, ang kasunod, iwas sa soda drink. Pinaiwas ko yung pamilya ko. Ako, hindi na ako uminom talaga ng soda drink. Siguro, kung minsan, sama-sama sa grupo, yan. Very, napakadalang ka ako uminom ng, siguro sa isang buwan, wala, hindi ako uminom. Sa isang taon, ilang beses lang. At hindi talaga ako uminom ng soda drink. Pamilya ko, hindi na rin sila uminom ng soda drink. Kasi, ang ginagamit na pampatamis dyan ay ibang klase, parang chemicals. Magbibigay ng diabetes. So yun, iwas sa soda drink. And then, ang kasunod na aming ginagawa, although mahirap ito dahil madalas ngayon, dahil sa social media, yung Facebook na yan, yung sleep, i-control, i-disiplina ang sarili na matulog ng alas 10 or hanggang maximum alas 11 matulog. Good sleep. Kapag sapat ang oras mo, 6 to 7 hours every day, yung mga sakit ay gagaling. Tamang rest. Ang isip natin ay matatag. Pero kung lulugo-lugo dahil kulang sa tulog, nasobrahan ka sa social media, kung ano-anong ginagawa doon, wala namang gaanong importante, pero laging nagpupuyat. Stress ang katawan dahil kulang sa tulog. So yun, good sleep, 6 to 7 hours every day. And then, yung mga tea na halaman. Tea na halaman kasi ang tea na mga halaman, alkaline yan. Sa dugo. Pampalabnaw. Kasi ang problema ngayon, acidic nga yung madalas kumain ng mga mataba. And then kapag yung mga mataba, magkakahalo-halo sa mga acidic chemicals sa ating mga kinakain, kasama yung mga matamis, yung mga ricado na yan, mga acidic yan. Kapag yung acid mahalo sa taba, lalapot yan. Parang yung sa ating drainage, na halo-halo na yung taba at saka yung mga chemicals na naghalo-halo. Para magsisiminto na yan sa drainage, yun ang itong pinag-usapan. Ganon din sa ating dugo. Taba, andin mga soda drinks, mga ricado, kung ano-anong mga chemicals na ating nakakain sa mga special, mga foods na kung ano-anong special na pagkakaluto dyan, kung anong nilalagay dyan. So, katulad ng mga ketchup na yan, mga ketchup, anong ibang klaseng ketchup, mga iba-ibang pampalasa dyan, chemicals yan. Pag nahalo yan sa taba, yun. Lalapot na yung lalapot, dun ang pampalapot sa dugo. Kaya yung tea na mga halaman, iba-ibang tea, maging mahilig ka sa tea dahil alkaline yan, pampaalis, antioxidant ang tea. Kasi lang, ang problema sa tea, mahirapan ka uminom. Dahil siyempre, halimbawa, yung sagbong, banaba, kung ano-anong mga turmeric na yan, ang hirap inumin yan. Pero, ang makapaglinis ng katawan kasi antioxidant. Ang amin kasi, mayroon kaming tea na 13 in 1. Ibig sabihin, 13 na mga halaman pinagkalo-halo. And then, meron pa kaming
tsokolate, 20 in 1, ganun pa rin. Mas maraming halaman na pinaghalo-halo. Kaso lang, majority or mas maraming laman yung Theobroma cacao. So, ang lasa talaga ay chocolate. Kaya mas masarap. At yun nga, sapat na sapat yung dami ng klase-klaseng mga halaman, mga halamang gamot na aming iniinom. So, maghapon yan, hindi kami pwedeng matapos ang araw na hindi makainom ng aming tsokolate. So, yun ang aking recommendation. Instead na milk, mag-less ka ng milk dahil yun nga, ang milk ay hindi maganda pagka dependent, magmarami kang laging iniinom ng milk. Although mayroon naman yung calcium, okay, pero nakukuha din yung calcium sa ibang bagay. Yung sa mga kinakain natin ng iba, nandun mayroon din yung calcium. At kung matuto kayo na kumain ng seaweeds, kasi ko mahilig din kami bumibili ng seaweeds, mas marami ding calcium mineral sa seaweeds. Mayroong tinatawag na guso, mayroong lato. Yun, bumibili kami niyan. So, yun, less ng milk dahil hindi maganda ang epekto sa milk dahil nga yung antibiotic na miniminti na iniinom ng mga yung baka at saka yung hormone ang hormone ang natin ay inom natin kasama doon sa baka kasi kapag nanganganak nga yung baka doon siya time na maraming gatas. And then pagdating naman sa tubig, ang mas magaling na iinumin mong tubig alkaline. Kasi lang mahirapan ka maghanap ng alkaline kasi ang pagkaalam ko may mga nagsasabi diyan na mayroon silang alkaline, napakamahal naman yung alkaline nila na water. Ang pagkaalam ko ay 100,000 pa, napakamahal. Mayroon kaming sariling alkaline water, kami lang gumagawa. Actually, mayroon tayong video niyan paano gumawa ng sariling mineral water, libre kasi sarili mong gawa. Mayroon tayong video niyan, pwede nyo hanapin, pwede nyo balikan yan, invento natin yan. So, yun yung mga aming ginagawa na awa ng Diyos, naging healthy naman kami. Hindi nga kami pumupunta sa awa ng Diyos, hindi kami pumupunta sa doktor, wala kami, siyempre, bahal ng bayad ng doktor, consultation pa lang, napakamahal. Lalo na pag kunting karamdaman mo lang, tambakan ka ng mga kung ano-ano mga gamot, siyempre mga mamahaling gamot. So, yun ang mga test natin. Pagising, inom na kaagad ng tubig, 1 o 2 baso pagkagising, and then pagkatapos maligo, siyempre maggalaw-galaw ka bilad sa araw. Yun, pangalawa, bilad sa araw, mga 20 to 30 minutes, galaw-galaw, buong joints, galawin ang katawan dahil yung benefits na makukuha natin sa araw ay kakaiba na hindi natin nakukuha sa mga pagkain. And then, yung sunod ay yung magluto ng sarili. Kailangan magsipag magluto dahil doon natin makukuha yung pag-control ng ating kinakain na hindi tayo maging ma-high blood. And then less of bread. Iwas sa bread dahil magdudulot din yan ng sakit. And then iwas talaga sa soda drink. Iwas dyan. Daming tao ngayon may sakit ng diabetes. Dahil sa pag-iinom ng soda drinks, wala namang benefit, nagagastos ka lang ng pera. And then, yung tulog, dapat sapat ang tulog, 6 to 7 hours. Dahil sa tulog pa lang, yan ay nagtulong na magpapagaling ng ating mga sakit. And then, less ng milk, more on tea. Okay? So, actually, yung tea na sinasabi ko, available yan sa Shopee. Yung sinasabi kong tea, yung 13 in 1, and then magkakaroon din yung 20 in 1 sa Shopee, available yan. And then sunod sa tea ay yung tubig. Kailangan average na inumin mong tubig ay 2.5 liters to 3 liters, lalo na pag tag-init. Dahil
Ang pagkainom mo ng tubig, kapag sapat ang tubig mong iniinom, ay maglilinis ito sa katawan. Kasi sabi ng mga doktor, ang malinis na kulon o malinis na bituka ay isang batayan kung tayo ay healthy. So kung malinis ang ating bituka, healthy tayo kasi yung mga masamang chemicals laging na-wash out. Kasi habang naiipon yan dyan, magkakaroon ng reaction yung mga ating kinakain, and then yung yung oxidation, yung pag nag-oxidation, nagkaka-react na yung mga chemicals dyan, halo-halo, din dadalo yan sa ating katawan, magbigay ng sakit yan, iba cancer, kaya nga yung iba nagkakaroon ng colon cancer dahil yun nga, kumapit na yung mga chemicals doon sa bituka. So yun yung ating binahagi sa inyo. Paano maging basic yan, walang gastos yan, kailangan lang gawin. So basic, magiging healthy na hindi kailangan gumastos. Okay, sana may natutunan kayo. At kung ano pa yung mga topic natin, ang ating mga topics dito ay patungkol una sa invention. Mayroon akong project na ginagawa, hindi ko pa matuloy-tuloy dahil kulang ng budget. Itong paggamit ng tubig para tumipid ang fuel ng makina, yan yung aking ginagawang proposal ngayon. And then, second na topic natin ay yung patungkol sa health. Ito nga ay yung subject natin ngayon, health. At pangatlong topic ay yung patungkol sa entrepreneurship, paano kumita ng hanap buhay na magaan lang. And then, ang pang-apat ay patungkol sa mga trending issues sa social media na kailangan din nating pag-usapan. Okay po, salamat po sa inyong panonood.